Kabanata 51. Bumalik sa Dragon Bay Villas, abala si Jenny, ang yaya, sa pagluluto ng hapunan sa kusina nang umuwi si Richard. Hey, Tita Jenny, saan pala si Iris? Bakit wala siya? Curious na tanong ni Richard. Nako, nag-o-overtime siya sa kumpanya at hindi pa bumabalik, pero babalik din siya kaagad, nakangiting sabi ni Jenny. Nasanay na siyang mag-overtime si Iris. Halos 9 na. Napakasipag niya. Hindi nakaimik si Richard, hinahangaan ang pagsusumikap ni Iris. Hindi nakakagulat na ang elegante group ay lumawak ng maraming beses sa loob ng 2 taon matapos itong ibigay kay Iris. Ang ganitong achievement ay hindi nagkataon lang. Maya-maya, bumukas ang main door, at pumasok si Iris. Lumapit si Richard sa sala at nagsalin ng isang tasa ng mainit. Tubig para sa kanya. Bakit ang tagal mong nagtatrabaho, Iris? Hindi ka ba napapagod? Hindi naman ganoon kapagod. Ang kumpanya ay nakakuha kamakailan ng isang proyekto na nangangailangan sa amin na mag-follow up, at ito ay may kaugnayan sa aming mga prospect para sa pag-unlad. The last thing I want is for something to go wrong, paliwanag ni Iris. Pakli. Bihira siyang magtrabaho ng ganoon ka-late tuwing may overtime. Ngunit kailangan niyang gumawa ng exception at magtrabaho ng kaunti para sa partikular na proyektong iyon. May maitutulong ba ako? Tanong ni Richard. Nag-aalangan. Sa kaibuturan niya, gusto niya talagang tulungan si Iris na madala. Ilan sa mga pasanin? Ikaw. Sa tingin ko wala kang maitutulong dahil wala ka pang alam sa ngayon. Iminumungkahi ko na bilasan mo ang mga pangunahing kaalaman at subukang dalhin ang iyong sarili sa tamang landas sa lalong madaling panahon. Napangiti si Iris. Hindi naman ganoon kababa ang tingin niya kay Richard. Dahil ito ay ang kanyang kakulangan ng kakayahan sa mga ganitong bagay. I see. Okay then. Napabuntong hininga na sabi ni Richard at mukhang dismayado. He somehow had the urge to go out of his way para tulungan si Iris para magamot siya nito. Iba, ngunit ito ay nakakalungkot na wala siya. Ganoong kakayahan pa. Nga pala, para sa iyo itong cellphone. Inilabas ni Iris ang isang napakagandang nakabalot na kahon ng regalo mula sa kanya. Handbag at iniabot kay Richard. Ang laman ay isang bagong luxury cellphone. Para sa akin ito. Inilabas ni Richard ang kanyang cellphone at naguguluhan itong tinignan. Oo. Nasira ang cellphone mo noong isang araw, di ba? Alam kong wala ka, kaya huminto ako sa mall pabalik at bumili ng isa para sa iyo, sabi ni Iris na may kasamang ngumiti. Iris, ikaw. Naramdaman ni Richard ang pag-asim sa kanyang ilong, na sinundan ng isang hindi pa nagagawang emosyon na umakyat sa kanyang puso. Sa 3 taon na siya ay nanirahan kasama ang mga Manson, si Marilyn ay hindi kailanman nagmamalasakit sa kanya, lalo pat magpakita ng anumang konsiderasyon sa kanya. Si Iris, gayunpaman, ay ang polar na kabaligtaran ni Marilyn. Napansin ni Iris na wala na siyang oras para bumili ng cellphone at pinaghirapan pa niyang bumili ng cellphone. Kanyang sarili. Isang hindi maipaliwanag na alon ng init ang lumitaw sa kanyang puso. Anong problema, Richard? Kakaibang tumingin si Iris kay Richard. Walang mali. Ngumiti si Richard, umiling, at pinigilan ang kakaibang iyon. Pakiramdam. Miss Young, Mr. Wolf, handa na ang hapunan, tawag ni Jenny mula sa kusina. Tumayo si Richard, lumabas ng sala, at sabay na naglakad papunta sa kusina kasama si Iris. Pagkatapos kumain ay bumalik si Iris sa taas para magpahinga. Nasa 2nd palapag ang kanyang silid habang ang kay Richard ay nasa 2nd palapag. Ang unang palapag. Nang malalim na ang gabi at marahil ay mahimbing na natutulog ang iba, naalala ni Richard ang kanyang plano sa tuktok ng bundok. Ang mga halaman sa tuktok ng bundok ay malago at ang hangin doon ay kakaibang sariwa. Kabanata 52. Huminga ng malalim si Richard at natuklasan niyang tama ang hula niya noong umagang iyon. Ang espiritual na enerhiya doon ay malakas maraming beses na higit pa kaysa sa villa at sa gayon ay naging mas angkop para sa kanya na pinuhin ang kanyang panloob na enerhiya.
Hindi nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bukas na lugar at nakaupo na naka-cross-legged sa lupa upang simulan ang proseso ng pagpipino ng enerhiya. Ang espiritual na enerhiya sa Villa ay manipis, at inabot siya ng halos isang buong gabi upang makumplito ang kanyang pagpipino doon. Sa kabaligtaran, ang espiritual na enerhiya sa kagubatan ay napakasiksik, at ang kaukulang epekto ng pagpipino ay napakahusay. Kaya niyang kumpletuhin ang isang linggong halaga. Pagpipino ng enerhiya sa loob lamang ng 2 oras. Nang makitang maaga pa, ipinagpatuloy ni Richard ang paglulubog sa kanyang pagpipino hanggang mga alas 5 o alas 6 ng umaga. Nang sumilip ang araw sa itaas ng abot-tanaw lamang niya natapos ang kanyang sesyon. Mukhang nadagdagan ang aking lakas pagkatapos ng isang gabi ng pagpipino, at hindi ito masyadong malayo sa mid-stage na internal energy refinement. Hindi napigilan ni Richard ang sarili na mapatingin. Excitement habang nakakuyom ang kanyang mga kamao at naramdaman ang espiritual na enerhiya na dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang malaking bato na hindi rin malayo. Naglakad siya palapit, ibinahagi ang espiritual enerhiya sa loob ng kanyang katawan, at sinira ito ng isang suntok. Isang malakas na pagsabog ang narinig, at ang bato ay nabasag sa maliliit na piraso. Galing. Napabuntong hininga si Richard. Hindi niya inaasahan na ang 2 gabing pagpipino ay magbibigay na sa kanya ng sapat na lakas para makabasag ng malaking bato. Siya ay labis na nasasabik sa kanyang pag-unlad at nagsimulang umasa ng higit pa sa kanyang hinaharap na landas ng enerhiya. Pagpipino. Nang umalis siya sa bundok at makarating sa paanan nito, nakita niya ang isang marangyang mukhang parke na kumpleto sa lahat ng uri ng pasilidad. Maraming tao ang naroon para sa kanilang pag-eehersisyo sa umaga, kabilang ang mga matatandang nagpilates at mga kabataang tumakbo. Lahat sila ay residente ng Dragon Bay Villas na dumating sa madaling araw para makalanghap ng sariwang hangin at ilang pisikal na aktibidad upang pagandahin ang kanilang pangangatawan. Tulong. May nahimite. Sa pagdaan ni Richard sa parke, nagkaroon ng kaguluhan at may tumawag ng tulong sa di kalayuan. Isang 70 anyos na lalaki ang bumagsak sa lupa. Mapatla ang kanyang mukha at kapansin-pansing na pangiwi siya, bukod pa sa nahihirapang huminga. Para siyang nawalan ng malay sa biglaang pagsisimula ng sakit. Sa tabi ng matanda ay isang binata na nasa mid-20s. Niyakap niya ang walang malay na matanda habang kalahati nakalupasay at sumisigaw ng may pag-aalala, "Lolo! Ayos ka lang ba? Lolo! Gising na! Huwag kang mag-alala, sir. Kakatawag lang namin kay Dr. Schwabi at malapit na siyang dumating." Inaliw ng 2 bodyguard na maganda ang pananamit sa lalaki mula sa likuran. "Salamat." Bahagyang gamaan ang pakiramdam ng binata nang marinig ang assurance nila. Hilmar Schwabi, isa sa Springfield City. Pinakatanyag na mga manggagamot, ay isang napakahusay na doktor na nagsilbi bilang doktor ng kanilang pamilya. Magiging maayos ang lahat pagdating ni Hilmar. "Excuse me. Dumarating. Medyo may alam ako tungkol sa medisina at gusto kong tingnan ang matandang ito." Kalagayan ng Maginoo. Nagmamadaling lumapit si Richard kasunod ng ingay ng lahat ng mga nanunood. Pakiusap. "Salamat." Laking tuwa ng binata sa narinig at agad na iniwan ang matanda sa pangangalaga ni Richard. Kahit na ang pinakamahusay na tulong ay hindi magiging kapaki-pakinabang kung ito ay hindi ibinigay sa takdang panahon, at ang mga bata ay hindi Kinuha ni Richard ang pulso ng matanda at agad na naunawaan kung ano ang issue. "Ayos lang ba ang lolo ko? Seryoso ba?" Nag-aalalang tanong ng binata. Ang matandang Ginoo na ito ay dumanas ng isang biglaang problema sa cardiovascular. Nasa napaka-kritikal na sitwasyon siya ngayon. Sa pangkalahatan, ang mga biglaang isyu sa kalusugan tulad niyan ay hindi partikular na mahirap gamutin, ngunit kinailangan itong gamutin sa oras dahil ang Kabanata 53. Ikaw ba ay isang doktor na nagsasagawa ng alternatibong gamot? Ang pagbanggit ng pressure point treatment, iniwan ang binata na parang nagulat. Ang ganitong mga alternatibong paraan ng medikal na paggamot ay bumababa sa modernong panahon.
Nagkaroon ng maraming aspeto ng tulad ng mga pamamaraan na ginawa sa kanila na hindi gaanong maginhawa at mabisa kumpara sa tradisyonal na modernong gamot. Bukod dito, ang teorya ng alternatibong medisina ay malawak at malalim, na nangangailangan ng maraming karanasan upang maging matagumpay. Karamihan sa mga sikat na alternatibong gamot. Ang mga practitioner ay mula sa mas lumang henerasyon. Gayunpaman, si Richard ay tila nasa mid-20s at pinakamatanda. Natutunan niya ay ilang mababaw na kaalaman lamang ng Chinese medicine. Hindi naiwasang mapaisip ng binata sa sarili, maaasahan pa ba ang mga kasanayang medikal ng lalaking ito? Umiling si Richard at sinabing totoo, hindi ako an alternatibong gamot na doktor, o isang normal na conventional. Doktor, ano? Tapos anong ginagawa mo dito? Sinasayang mo lang ang oras namin. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng binata at sa sobrang galit niya ay halos makita ng isa ang paparating na moke. Labas sa ilong niya. Maaaring hindi ako isang doktor, ngunit natutunan ko ang ilang mga pamamaraan sa alternatibong gamot at may tiwala ako sa pagpapagamot ng mga pasyente. Taos-pusong sabi ni Richard. Ang dali mong sabihin. Paano kung ang walang ingat mong pagtrato ay nagpapulala sa kalagayan ng aking lolo? Kaya mo bang tanggapin ang kahihinatnan? Galit na itinulak ng binata si Richard at inagaw. Ang matandang pabalik mula kay Richard. Nagdududa siya sa kakayahan ni Richard sa simula pa lang, at nang malaman niyang hindi man lang doktor si Richard, tiyak na hindi niya ilalagay sa taya ang buhay ng kanyang lolo. Ngunit gusto ni Richard na makipagtalo sa kanyang kaso ngunit pinutol siya ng kabilang partido bago pa siya makapagsalita. Pero ano? Umalis ka na lang dito. Umirap ang binata. Kung hindi dahil sa mabait na kilos ni Richard sa pag-alok ng tulong, baka inutusan niya ang kanyang mga bodyguard na sipain si Ian. Sige. Ngumiti ng mapait si Richard at umatras. Sa sandaling iyon, isang mabilis na yabag ang papalapit sa kanila at isang 50-something middle-aged na lalaki ang nagmamadaling lumapit na may dalang first aid kit. Sumama rin ang isang batang katulong. Nagbago ang ekspresyon ng binata at nagmadaling sinabi, Dr. Schwabi, your ere. Mangyaring bilasan at iligtas ang aking lolo. Namatay siya bigla. Huwag kang mag-alala, Mr. Wick. Tiyak na kumilos na naman ang matagal ng sakit ng lolo mo. It's not a life-threatening issue, pang-aaliw ni Hilmar. Nang makitang hamina ang paghinga ng matanda at nang mahina, dumiretso si Hilmar sa negosyo at nagmamadaling sumenya sa kanyang katulong. Silang dalawa noon. Nagsimulang magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation sa matanda bilang first aid measure. Teka. Ang matandang ginoo na ito ay nahimete dahil sa isang biglaang isyu sa cardiovascular. Hindi ka maaaring magsagawa ng dibdib. Compression sa kanya or else masusuka siya ng dugo. Kanyang buhay. Baka nasa panganib pa kung mas malala pa. Sige. Ngumiti ng mapait si Richard at umatras. Sa sandaling iyon, isang mabilis na yabag ang papalapit sa kanila at isang 50-something middle-aged na lalaki ang nagmamadaling lumapit na may dalang first aid kit. Sumama rin ang isang batang katulong. Nagbago ang ekspresyon ng binata at nagmadaling sinabi, Dr. Schwabi, nandito ka na. Mangyaring bilasan at iligtas ang aking lolo. Nahimete siya lahat ng A. Biglaan. Huwag kang mag-alala, Mr. Wick. Tiyak na kumilos na naman ang matagal ng sakit ng lolo mo. Hindi ito isang isyu na nagbabanta sa buhay, Hilmar comforted. Nang makitang humihina ang paghinga ng matanda, dumiretso si Hilmar sa negosyo at nagmamadaling sumenya sa kanyang katulong. Ang dalawa sa kanila ay nagsimulang magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation sa matanda bilang isang panukalang pangunang lunas. Teka. Ang matandang ginoo na ito ay nahimete dahil sa isang biglaang isyu sa cardiovascular. Hindi ka maaaring magsagawa ng dibdib. Compression sa kanya or else masusuka siya ng dugo. Kanyang buhay. Baka nasa panganib pa kung mas malala pa. Kabanata 53. 4/5. Agad namang pumunta si Richard para pigilan sila. Ikaw na naman.
Manahimik ka na lang at hayaan mong gawin ng doktor ang trabaho niya. Galit na bumaril ang binata na si Jensen Wick. Itinaas ni Hilmar ang kanyang ulo at sinulyapan si Richard, "Doktor ka rin ba, binata? Huwag mong pakinggan ang kalokohan niya, Dr. Schwabi. Sinasabi niya na bihasa siya sa mga diskarte sa alternatibo. Gamot, at hindi naman siya doktor." Malamig na sabi ni Jensen. "Bata, alam mo ba kung anong panahon tayo ngayon? Ang alternatibong gamot ay hindi na napapanahon. At ikaw ay bata ka. Dahil dati siyang nag-abroad para mag-aral ng medisina at maging doktor, nakamit niya ang mataas na antas ng karunungan. Pagdating sa conventional modern medicine, palagi niyang minamaliit ang mga alternatibong paggamot. Iniisip na ang mga ganitong gawain ay isa lamang pakunwering para linlangan ang mga tao at sa makatuwid ay walang halaga. Banggitin. Alam kong wala kang tiwala sa kakayahan ko, pero wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Kung hindi mo ititigil ang iyong CPR, itong matandang G. Magsusuka ng dugo. Sabi ni Richard na may pag-aalalang tingin sa kanya. Mukha. Doktor niya ako. Mas alam ko ang kalagayan niya kaysa sa iyo. Paanong wala kang kahihiyan sa klase ng pa? Hindi niya pinansin si Richard at sinenyasan ng kanyang assistant na ipagpatuloy ang pagbibigay ng cardiopulmonary resuscitation sa. Habang patuloy na kumikilos ang katulong, unti-unting naging malarosas ang maputlang kutis ng matanda at ang kanyang paghinga. Naging mas makinis. Maaaring makita ng sinumang may tamang pag-iisip na ang sitwasyon ng matanda ay bumuti ng husto. Pagkatapos ay kumuha si Hilmar ng isang quick-acting heart pill at pinakain ito. Sa matanda. Kabanata 54. Ubo-ubo, maya-maya, umubo ng ilang beses ang matanda at dahan-daang idinilat ang kanyang mga mata bago namulat. "Salamat sa Diyos, Lolo. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Masama ba ang pakiramdam mo?" Jensen W.S. Tuwang-tuwa, ngunit nagtanong pa rin siya ng ilang katanungan. Alalahanin. "Ayos lang ako." "Anong nangyari, Jensen?" Naguguluhan na tanong ng matanda. "Bigla kang nahimite kanina, at lahat ito ay salamat kay Dr. Schwabi na nagligtas sa iyo sa tamang oras," paliwanag ni Jens On. "Nakita ko. Maraming salamat, Dr. Schwabi." Malaki ang pasasalamat ng matanda, na ang pangalan ay Bernard Wick, kay Hilmar. "Masyado kang mabait, Elder Wick." "I was only doing my duty," nakangiting tugon ni Hilmar. Marami pang tao ang nagkukumpulan sa kanila noon, at nakita nilang lahat ang nangyari. Isinasabuhay ni Dr. Schwabi ang kanyang pangalan bilang isang propesyonal na doktor. Kahanga-hanga ang kanyang mga kasanayang medikal, at napakabilis niyang nailigtas si Elder Wick. Ang batang iyon mula kanina na nagsalita tungkol sa pag-aaral ng alternatibong medisina ay patuloy na umaalingaw tungkol sa kung paano magsusuka ng dugo si Elder Wick. Sa huli, ang kanyang mga takot ay hindi maging materialize. Sa palagay ko ito ay karagdagang patunay na ang alternatibong gamot ay mas mababa kaysa sa tradisyonal na modernong gamot. Ibinigay ng mga nanunood kay Hilmar ang kanilang selyo ng pag-aproba at pinuri ang kanyang mga kasanayang medikal. Kasabay nito, kinuha din ng Y ang pagbubukod kay Richard na doktor ng alternatibong gamot, at umiling sa paghamak. Lalong naging yabang at mayabang si Hilmar matapos marinig ang papuri ng lahat. Tumingin siya kay Richard at nagtanong, "Naniniwala ako na wala ka ng ibang sasabihin ngayon." "Pero paano?" Napatulala si Richard. Ayon sa kaalamang medikal na taglay niya, nagbigay si Hilmar ng hindi wastong medikal na paggamot na malamang na magdulot ng pagsusuka ng dugo ni Bernard at mamatay. Gayunpaman, nailigtas pala ang matanda. At gumaling sa biglaang isyu sa cardiovascular. Ito ay bagay na mahirap paniwalaan ni Richard. "Hayaan mong ipaliwanag ko kung ano ang nangyayari. Si Elder Wick dito ay may coronary heart disease, at dumanas siya ng biglaang acute myocardial infarction kanina. Ang kombinasyon ng CPR at mabilis na kumikilos na mga pildores sa puso ay ang pinakamabilis at pinakamabisang paggamot." Si Hilmar ay naglagay ng posisyon ng superiority at nagturo sa kanya. "Masyadong mababaw ang kaalaman ko sa medisina.
Salamat sa payo mo, ngumiti si Richard ng alanganin at medyo napangiti. Nahihiya. Siya ay may limitadong mga kasanayan sa medikal, at ang tanging alam niya ay kung ano. Nagmana siya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, napagtanto niya na ang koleksyon ng medikal na impormasyon ay maaaring hindi naaangkop sa lahat ng sitwasyon, at maaaring may ilang mga puwang sa kanyang kaalaman. Dahil sa kabuuan ng mga pangyayari, medyo nawalan siya ng kumpiyansa. Kanyang mga kakayahan sa medisina. Anong nangyari, Jensen? Tanong ni Bernard na may kakaibang ekspresyon, dahil hindi niya alam kung ano ang nangyari noong panahong hinimatay siya. Well, Lolo, ang batang ito ay lumitaw nang wala sa oras at sinabi na siya ay isang estudyante ng alternatibong medisina. Wala siyang anumang tunay na kakayahan ngunit kinu-question niya ang kadalubhasaan ni Hilmar. It's utterly ridiculous, malamig na ngumiti si Jensen at ipinaliwanag ang buong kwento. Kasabay nito, nagpasalamat siya sa mga maswerteng bituin na hindi siya nagtiwala kay Richard kanina, kung hindi, sa kanya. Patay na sana si Lolo kung iiwan sa kamay ng kwek-kwek na gaya ni Richard. Binata, sigurado akong maganda ang intensyon mo. Sa huli, kaya salamat dyan, nakangiting sabi ni Bernard. Bagamat walang mahusay na kasanayan sa medikal si Richard, ang kanyang sigasig na tumulong ay karapat-dapat pa rin o. Napakabait mo, sir. Papunta na ako ngayon simula noon. Ayos ka lang. Namula ang mukha ni Richard. Ginawa niya. Minsan. Umuwi na tayo, Lolo. Nakangiting sumenya si Jensen. At hindi isinasapuso ang maliit na bagay na iyon. Oo naman. Tumango ang matanda at tumayo mula sa lupa. Pero bago pa man siya makatayo ay umikot ang kanyang paningin. Itim na itim at bumagsak siya sa lupa. Lolo, ano ngayon? Nagulat si Jensen, ngunit nagawa niyang suportahan. Kanyang lolo sa isang kamay salamat sa kanyang napapanahon. Tugon. Ako. Ibinuko ng matanda ang kanyang bibig upang magsabi ng isang bagay, ngunit isang pagsabog ng panloob na enerhiya at dugo ang umagos F. Dibdib patungo sa kanyang utak. Bliyog. Bleg. Pulang dugo ang mukha ng matanda. Yumuko siya, nagluwa ng ilang subaw ng dugo, at matamlay na bumagsak sa lupa. Kabanata 55. Nang mangyari iyon, napatulala si Jensen. Ganoon din ang masasabi para kay Hilmar at sa lahat ng iba pa. Mga nanunood. Hindi nila pinangarap na si Bernard, na kaninang ligtas at maayos, ay samuka ng napakaraming dugo sa napakaikling panahon na kahit ang kanyang konstitusyon at lakas ay bumagsak. Kahit isang karaniwang tao ay nakikita na ang kalagayan ni Bernard ay napakalubha at ang kanyang buhay ay nasa panganib. Dr. Schwabe, ano ang nangyayari sa aking lolo? Namumula ang mga mata ni Jensen at hinawakan niya ang braso ni Hilmar. Hindi ako sigurado. Magaling siya kanina lang, nawala si Hilmar. Para sa mga salita. Anong ibig mong sabihin? Isa kang doktor. Isang sikat na doktor. Gumawa ka na lang ng paraan. Napaungol si Jensen sa galit. Natarante siya at tuluyang nawala ang lamig niya. Hindi ko ma-examine ang kalagayan niya dahil wala akong dalang medical equipment. Ang pinakamagandang mungkahi ko ay tumawag ng ambulansya o ipadala siya kaagad sa ospital, sabi ni Hilmar ng mahinahon hanggat maaari. Ang sitwasyon ni Bernard ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Hindi man lang siya handa sa pag-iisip at wala siyang magagawa para tumulong. Sige. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon din. Sa wakas ay nakabawi na si Jensen. Inutusan niya ang 2 bodyguard na buhatin ang kanyang lolo at ipadala ang matanda sa pinakamalapit na ospital para sa emerhensya. Paggamot. Ay. Malamang hindi ako aabot sa ospital. Mahina ang boses ni Bernard. Lalong nahihirapan siyang huminga, at ang kanyang mukha ay ganap na nawala ng kulay. Nararamdaman niya na ang kanyang buhay ay dumudulas, at hindi magtatagal ay malapit na niyang makita ang namamatay na liwanag. Dulo ng tunnel. Ako. Parehong tahimik sina Hilmar at Jensen. Alam nilang dalawa na ang tanong kung mabubuhay pa ba o hindi ang matanda sa oras na makarating siya sa ospital ay magiging kulang ng sinuman kung isa sa alang-alang ang kanyang pisikal na kondisyon.
Bukod dito, si Hilmar ay isang sikat na doktor na ang kadalubhasaan sa modernong medisina ay nangunguna. Maaaring ito ay kaso ang mga doktor sa mga kalapit na ospital ay maaaring walang uri ng medikal na kasanayan na mayroon siya. Kung walang magawa si Hilmar tungkol dito, baka wala rin masyadong pakinabang ang mga doktor sa ospital. Sinabi ng lalaking iyon mula kanina na ang matanda ay magsusuka ng dugo, at ang kanyang hula ay nakita. Tama ka. Sinabi niya na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay hindi masyadong mahusay, ngunit ang kanyang pag-unawa sa hinaharap ay isang bagay. May kakayahan ba siyang hulaan ang hinaharap? Naalala ng mga nanonood ang sinabi ni Richard kanina at nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Bakas sa mga ekspresyon ng isa't isa ang gulat at pagkamangha. Ang lahat ng diskusyon na iyon ay nagbigay kay Jensen ng kaunting bastos na paggising. Masama ito. Kailangan nating ibalik ang lalaking iyon dito. Baka mailigtas lang niya si Lolo. Nagising si Jensen mula sa kanyang pagkatulala at ibinigay ang kanyang lolo kay Hilmar. Nang walang oras, dinala niya ang dalawa bodyguards at humabol sa direksyon na pinuntahan ni Richard. Papalabas na si Richard ng park nang maabutan siya ni Jensen at ng dalawang bodyguard. Hoy, ikaw, ang ibig kong sabihin, sir. Mangyaring maghintay ng 1 minuto. Hingal na hingal si Jensen nang sumugod siya at nagawang pigilan si Richard. May problema ba? Curious na tumingin si Richard kay Jensen at naguguluhan kung bakit siya pinigilan ni Jensen. Bigla na lang samuka ng dugo ang lolo ko. Mangyaring bumalik doon at iligtas siya, hinawakan ni Jensen ang braso ni Richard at nagmakaawa. Bagamat noong una ay inakala ni Jensen na si Richard ay isang kayet, ang biglaang pagkasira ng kanyang lolo ay nagpaunawa kay Jensen na si Richard ay tunay na sanay, marahil ay umabot pa sa antas ng kadalubhasaan ni Hilmar. Ano? Akala ko ba gumaling na ang lolo mo? Bakit siya magsusuka ng dugo? Natigilan si Richard. Hindi ko alam. Nagsuka siya ng dugo sa sandaling umalis ka. Ang punto ay, ang aking lolo ay nasa napaka-kritikal na kalagayan ngayon. Pwede bang sumama ka sa akin para tingnan siya? Nag-aalalang pakiusap ni Jensen. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, umiling si Richard at sinabing, paumanhin, ngunit hindi sapat ang aking mga kasanayang medikal. I'm sorry, pero wala akong magagawa. Kabanata 56. Pakiramdam ni Jensen ay para siyang tinamaan ng bolt mula sa asol. Hindi pwede yun. Paano mo nasabi na wala kang magagawa kung hinulaan mo ng maaga na ang aking at ama ay magsusuka ng dugo? Kung hihilingin mo sa akin na gamutin siya sa simula, masasabi kong sigurado akong mapapagaling ko ang kanyang mga sakit. But now that there's so many other factors at play, lumala ang kondisyon niya at wala akong similar level of confidence, Richard lamented. Sinabi niya ito hindi dahil gusto niyang mamatay ang matanda, kundi dahil wala talaga siyang tiwala sa pagbabalik tanaw sa sitwasyon. Nagulat si Jensen sa kanyang narinig, at ang kanyang puso ay napuno ng labis na panghihinayang na gusto niyang sampilan ang kanyang sarili ng ilang beses. Alam niya na ang oras ay mahalaga pagdating sa pagliligtas sa buhay ng isang tao, at ang gayong ginintoang pagkakataong pagkakaisa ay hindi na makikita sa sandaling lumipas ang pinakamagandang pagkakataon. Ang lahat ay naging paraan dahil siya hindi nagtiwala sa mga medikal na kasanayan ni Richard sa simula at pinahintulutan si Hilmar na magbigay ng maling paggamot. Bilang isang resulta, lumala ang kalagayan ng kanyang lolo at pinalampas niya ang pinakamagandang pagkakataon na mailigtas ang matanda. Kung may nangyari sa kanyang lolo, kung gayon ang pinakamalaking responsibilidad ay nahulog kay Jensen, dahil halos masasabi ng isa na siya mismo ang pumatay sa kanyang lolo. Sayang lang at huli na ang kanyang realization. Sir, pasensya na sa pag-question ko sa iyong medical skills kanina. Hindi ko dapat ginawa iyon. Nais kong taos pusong humingi ng paumanhin sa iyo para dyan. Sigurado akong magkakaroon ka ng paraan sa uri ng mga kasanayang medikal na mayroon ka, kaya nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring mag-isip ng isang paraan. Handa akong bayaran ka kahit gaano kataas ang presyo mo. Yumuko si Jensen at lubos na humingi ng tawad. Sinseridad.
Walang ibang pagpipilian para sa kanya at hindi siya susuko ng ganoon kadali dahil si Richard ang tanging pag-asa niya. Hindi naman pera. Wala akong tiwala, walang magawang sabi ni Richard. Hindi confident. Nangangahulugan ito na mayroon kang paraan, ngunit hindi lang mataas ang rate ng tagumpay. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Lumiwanag ang mga mata ni Jensen, at muling sumilay sa kanyang mga mata ang isang umaasang kislap. Maaari mong ilagay ito sa paraan. Tumango si Richard at hindi ito itinanggi. Kung gayon, ano ang rate ng tagumpay? Maingat na tanong ni Jensen. Mga 60 o 70%, totoo ang sinabi ni Richard. 60 or 70%. At sabi mo hindi ka confident. Nawala ang isip ni Jensen at nagkaroon siya ng thie. Bigla ang hinihimok na mag-facepalm. Kung ang isang tanyag na doktor tulad ni Hilmar ay walang magawa sa kalagayan ng kanyang lolo, ang tanong ng isang tagumpay rate ay hindi kahit na umiral dahil nagkaroon ng isang solusyon sa simula. Kahit na personal na dumating si Graham ang pinakaiginagalang na master ng alternatibong medisina sa Springfield City, maaaring 30 hanggang 40% lang ang tiwala niya sa pagbabalik. Ang sitwasyon sa paligid. Si Richard, sa kabilang banda, ay humigit kumulang 60 hanggang 70% kumpiyansa. Iyon ay sapat na mataas. Hindi mo naiintindihan. Para sa akin, ang pagiging 70% kumpiyansa ay kapareho ng pagiging 0% kumpiyansa. Matigas na sabi ni Ian. Siya ay 70% kumpiyansa sa pagtrato kay Serena noong nakaraang gabi, at sa kanyang palagay, iyon ang SMI bilang 100% kumpiyansa. Napakataas na antas ng. Ang pagtitiwala ay nangangahulugan na siya ay may mahusay na pagkaunawa sa kondisyon ng pasyente at ang iba't ibang pagbabago na mangyayari sa panahon ng paggamot. Ang pagiging 60 hanggang 70% lamang ng kumpiyansa ay nangangahulugan na mayroon siya malalaking alalahanin. Pagkatapos ng lahat, hindi siya isang regular na doktor, at hindi siya may kukumpara kay Graham, ang doyen ng alternatibo. Si Graham ay isang kilalang master ng medisina, at ang kanyang ang reputasyon ay napakahusay na kung ang sinumang pasyente ay mamatay sa kanya. Kamay, isipin ng lahat na ang kalagayan ng pasyente ay masyadong malubha upang mapagaling. Walang masisisi kay Graham. Para rito, si Richard naman ay iba. Kung pinatay niya ang pasyente, tiyak na tatawagan daw siyang kwek-kwek ng pamilya ng pasyente at kailangan pa niyang bayaran ito ng Hindi man siya sinisisi ng pamilya ng namatay, kailangan pa rin niyang pasanin ang kaukulang legal na responsibilidad sa pagpraktis ng medisina ng walang lisensya. Sa kabuuan, ang paggamot sa isang sakit at pagliligtas ng buhay ng isang tao ay dalawang magkaibang bagay. Sa kawalan ng ganap katiyakan, hindi maaaring pakitunguhan ni Richard ang iba sa isang kapritsyo, dahil ang pagkamatay ng isang pasyente sa kanyang mga kamay ay mag-iiwan sa kanya ng isang masamang. Kabanata 57. Sir, I swear to you alam ko na ngayon na nagkamali ako. Nakikiusap na ako sa iyo dito. Mangyaring iligtas ang aking lolo. Ipinapangako kung papasanin ko ang anumang responsibilidad. Hindi kita masisisi kung mapapagaling mo siya o hindi. Kinagat ni Jensen ang kanyang mga ngipin at lumuhad sa harapan ni Richard na may kumalabog. Anong ginagawa mo? Tayo. Natigilan si Richard at mabilis na lumapit para tumulong. Tumayo si Jensen. Hindi. Hindi ako babangon hanggat hindi ka pumapayag, giit ni Jensen. Pero, pakiramdam ni Richard ay naligay sa isang masikip na lugar. Gusto niyang sabihing oo ngunit hindi siya kumpiyansa na makakatulong siya. Nadama niya na mahirap para sa kanya na tumanggi, dahil si Jensen ay hindi kapani-paniwalang taos-puso at isa sa mga bihirang tao na nagpapakita ng kabanalan. Okay. I'll try my best. Bumantong hininga si Richard at nag-aatubili na pumayag. Salamat. Maraming salamat, Jensen Gott. Lalong naging emosyonal at nagsimulang magpasalamat kay Richard ng ilang beses bago bumangon. Pagkatapos ay bumalik si Richard sa park kasama si Jensen. Lalong lumala ang sitwasyon ni Bernard noon.
Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang paghinga ay naging magulo at humihina, at ang kanyang kamalayan ay nagsisimula ng maglaho. Siya ay nasa napipintong panganib na mamatay dahil sa kawalan ng hininga. Nang makita ang eksenang iyon, sinimulan kaagad ni Richard ang kanyang paggamot at nagpatuloy na isagawa ang 6 Points of Fate sequence sa ilang punto ng dibdib ni Bernard. Bumalik ang binata. I wonder kung kaya niyang gamutin ang matandang lalaki. Sa tingin ko hindi. Ang hula niya ay maaaring nagkatotoo ng mas maaga, ngunit hindi natin alam kung ito ay nagkataon. Oo. Sinabi niya sa kanyang sarili na natutunan niya lamang ang ilang mga kasanayan sa medikal, kasama ang alternatibong gamot at iba pa. Makabagong gamot. Ang isang alternatibong practitioner ng gamot na kasing bata niya ay malamang na hindi gaanong maipapakita sa mga tuntunin ng medikal. Kasanayan. Totoo. Ang tradisyonal na alternatibong gamot ay matagal nang nawala sa modernong lipunan, dahil lang at hindi kasing epektibo ng modernong gamot. Kung hindi magamot ni Hilmar ang sakit ng matandang lalaki, hindi ko lang makita kung paano niya ito gagamutin. Ang mga manunood ay nagbigay ng kani-kanilang opinyon sa sitwasyon at ang karamihan ay hindi nakakita ng pagtingin sa mga gawa ni Richard na may labis na optimismo. Kung tutuusin, napakaseryoso ng kalagayan ni Bernard sa kanyang buhay. Nabitin ng hininga. Maliban kung mabubuhay na muli ni Richard ang mga patay, hindi makatotohanang umasa ng tagumpay. Nagulat si Jensen nang marinig ang lahat. Sa una ay nagkaroon siya ng kaunting kumpiyansa kay Richard, ngunit ang mga komento ng lahat ay pumanaw sa kumpiyansang iyon. Lahat sila may point, Jensen. Ang kaalamang medikal ng binatang ito ay lubhang kulang at wala. Palagi niyang tinitingnan ang mga alternatibong gamot, at bagamat dumating ang hula ni Richard, hindi pa rin niya akalain na mapapagaling ni Richard ang matandang lalaki. Tumahimik ka. Paulit-ulit mong sinasabi na may ganito ang lolo ko. Myocardial issue or something like that, pero pinalala lang ng treatment mo ang kondisyon niya. Naniwala ako sa iyo. Kalokohan minsan. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo sa pangalawang pagkakataon? Galit na tumama si Jensen. Aware siya hindi gaanong kumpiyansa kay Hilmar. Pero, naputol si Hilmar bago siya makapagsalita. Tama na. Mapapagaling man niya o hindi ang lolo ko, mas maaasahan siya kaysa sa iyo at least. Humihikbi si Jensen. Malamig. Dahil sa lumalalang pisikal na kondisyon ng kanyang lolo, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtiwala kay Richard. Hindi nakaimik si Hilmar at naiimak na lamang ang kanyang bibig. Kabanata 58. Sa kabilang dulo, nakaupo si Richard na nakakross ang paa sa lupa at gumamit ng espiritual na enerhiya sa paglalapat ng presyon, at ang hindi nakikitang espiritual na enerhiya ay nagsimulang damaloy. Tuloy-tuloy sa katawan ni Bernard sa pamamagitan ng mga daliri ni Richard. Dahil masyadong malubha ang kalagayan ng matanda, Richard, ginugol niya ang maraming enerhiya. Sa loob ng ilang segundo, pawis na pawis siya at namutla ang mukha. Ang kanyang katawan ay hamina at nanghina, at siya ay halos nasa bingit ng pagbagsak. Nang makita ang eksenang iyon, hindi maiwasang kabahan ang mga nanunood. Bagamat wala silang ideya sa ginawa ni Richard, masasabi nilang lahat na nahihirapan siyang kumapit. Mr. Wick, makikita mong hihimatayin ang binatang ito. Hindi niya mailigtas ang lolo Moore. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay ang matanda. Iminumungkahi kong ipadala ang matanda sa ospital sa lalong madaling panahon, kasama ang kaalaman ko, kaya ko siyang iligtas hanggat matukoy ang sakit gamit ang mga kagamitang pangmedikal, hindi sumuko si Hilmar at muling tumayo. I see, namula ang mukha ni Jensen, tapos namula. Nakikita na hindi tumugon ang kanyang lolo sa kabila ng pagsisikap ni Richard, ang kaunting tiwala niya kay Richard ay nawala. Ipadala agad ang lolo ko sa ospital. Kinawean ni Jensen ang kanyang mga ngipin, ikanaway ang kanyang mga kamay, at nagbigay ng utos sa kanyang dalawang bodyguard. Sandali, he's fine now, ginamit ni Richard ang kanyang huling lakas para pumiga ng isang pangungusap bago bumagsak ang kanyang katawan. Paatras at bumagsak sa sahig kasabay ng kabog.
Siya ay. Si Jensen at ang mga nanunood ay medyo nabigla. Napatingin sila sa matandang nakahandusay sa lupa, at pagkatapos ay nagpalitan sila ng tingin ng hindi makapaniwala sa isa't isa. Anong ibig niyang sabihin sa fine? Walang reaksyon ang matanda. Ang lahat ng ito ay sinadyang linlangan ang lahat, malamig na ngumuso si Hilmar. Bago siya matapos magsalita, umubo ng sunod-sunod si Bernard at iminulat ang kanyang mga mata. Umakyat siya at umupo na. Nagulat si Hilmar at kinailangan niyang lunukan ang kanyang mga salita. Salamat sa langit, ayos ka lang, lolo. Naging si Jensen. Emosyonal at nagmamadali siyang sumugod para tulungang makatayo ang kanyang lolo. Okay na ako ngayon. Medyo relaxed ang katawan ko. Mas malinaw ang boses ni Bernard, at medyo nanimbalik ang lakas ng kanyang katawan habang ginagalaw ng kaunti ang kanyang mga kalamnan at buto. Lolo, salamat po sa lalaking ito dito. Siya ang nagligtas, turo ni Jensen sa direksyon ni Richard pero pinutol siya ni Bernard sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin ang lahat. Kanina pa ako malay at alam ko ang nangyari. Lumapit ang matanda kay Richard at yumuko ng malalim sa kanya na may pasasalamat. Salamat sa pagligtas mo sa akin, binata. Patay na ako ngayon kung hindi dahil sa'yo. Masyado kang mabait, natutuwa lang ako na, okay ka. Bumagsak si Richard dahil sa pagod at napahiga sa sahig habang nakatalikod sa sahig. Napakaamo ng kanyang mukha. Ito ay sa huling kritikal na sandali na ang kanyang katawan ay umabot sa limitasyon nito at siya ay halos hindi makalusot. Nakakamangha. Ang iyong mga kasanayan sa medikal ay kamanghamanghang. Ang matanda ay isang hininga ang layo mula sa pagiging isang goner at ikaw pa. Oo, hindi ko naisip na ang alternatibong gamot ay hindi ka panipaniwala. Ito ay isang tunay na mata-opener ngayon. Kung sino man ang manggahas na magtaltalan na ang alternatibong gamot ay mas mababa sa modernong gamot, ipinapangako kung ako ang unang. Siya. Mabuti ang ginawa mo, binata. Isa kang marangal na tao na walang ginagawang pagsisikap na pagalingin ang mga sakit at iligtas ang mga buhay. Kabanata 59. Nagkaroon ng isang pagsabog ng mainit na palakpakan, at ang hagong na kapaligiran ay sapat na nakakahawa kung kaya't ang bawat nanunood ay sumunod at nagbigay ng kanilang palakpakan. Bukod sa pagkagulat sa napakahusay na medical skills ni Richard, labis din silang naantig sa magiting na pagsisikap ni Richard na iligtas ang isang naghihingalong tao. Ito ang tamang gawin. Ngumiti si Richard na medyo nahihiya. Ang ginawa lang niya ay subukan ang kanyang makakaya. Hindi man lang niya inaasahan na makakakuha ng ganoon kataas na papuri at papuri mula sa lahat. Dapat pagod na siya. May tubig ba? Tanong ni Bernard sa mga tao. Oo. Lumapit ang isang dalaga at iniabot ang isang hindi pa nabubuksang bote ng mineral water. Alam ni Jensen na naubusan na ng lakas si Richard, kaya tinanggal niya ang takip ng bote at ibinigay kay Richard. Gulp, gulp. Ininom ni Richard ang kalahati ng bote sa isang hininga, ipinikit ang kanyang mga mata, at pinasigla ang natitirang espiritual. Enerhiya sa kanyang katawan upang tahimik na simulan ang pag-recalibrate sa kanya. Paghinga. Matapos itong i-calibrate ng ilang oras, unti-unting gumanda ang maputlang kutis ni Richard. Sa wakas ay nakabawi ang kanyang katawan ng kaunting lakas at nagawa niyang tumayo pabalik. Binata, ang pangalan ko ay Bernard Wick, at ito ang apo kong si Jensen Wick. Pwede ko bang tanungin ang pangalan mo, please? Nakangiting tanong ni Bernard. Ngumiti si Richard bilang ganti. Richard ang pangalan ko. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, Richard. Ang iyong mabait na kilos ay isang bagay na tatandaan ko magpakailanman. Muli siyang pinasalamatan ni Bernard at sinabing, gusto kong humingi ng payo sa iyo kung ayos lang. Siyempre, magtanong ka. Nakita mo, ilang taon na akong may ganitong isyu sa kalusugan. Maraming kilalang doktor ang nakonsulta ko sa mga nakaraang taon, at lahat sila ay nagsabi na mayroon akong coronary heart disease, na isang bagay na natural na nangyayari dahil sa pagtanda at hinding-hindi na tuluyang mapapagaling. Gusto kong itanong kung mayroon kang mas mahusay at mas epektibong paggamot.
Umaasang tanong ni Bernard. Ang isyu sa kalusugan na iyon ay sumalot sa kanya sa loob ng maraming taon at hindi nagdulot ng kakulangan ng abala sa kanyang buhay. Bagamat hindi siya nakaramdam ng pag-asa na gumaling siya isang araw, ang munting pira-pirasong pag-asa na iyon ay muling nabuhay pagkatapos niyang naranasan ni Richard ang napakahusay na medikal na kasanayan sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ito ay mas mahusay kaysa sa isang sikat na doktor. Parang Hilmar. Si Richard, kasama ang kanyang halos mahimalang kakayahan, ay maaaring mayroon ang solusyon para gumaling ito. Ang mayroon ka ay hindi coronary heart disease. Richard. Umiling. Ano? Hindi. Natarante si Bernard at iniisip kung mali ba ang narinig niya. Kalokohan. Ang sakit ni Elderwick ay coronary heart disease. Maraming kilalang doktor ang nagbigay ng ganoong diagnosis, at ngayon ay ipinapahiwatig mo na ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Malungkot na sagot ni Hilmar. Ang buong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring kinasasangkutan ni Bernard ay ginawa. Napagtanto ni Hilmar na ang mga kasanayang medikal ni Richard ay mas mahusay kaysa sa kanya. Sa kasamaang palad, palagi siyang may kinikilingan laban sa alternatibong gamot, at nahirapan siyang tanggapin ito kahit alam niyang nalampasan siya ng medical skills ni Richard. Ang mga pahayag ni Hilmar ay halos nag-udyok ng galit mula sa lahat. Mga nanunood. Lahat sila ay malamig na tumingin sa kanya na para bang nakatitig sa isang payaso. Ang medikal na kakayahan ni Richard ay malinaw para makita ng lahat, at siya ay maraming beses na mas makinang kaysa kay Hilmar. Na kahit na si Hilmar ay naglakas loob na tanungin ang kakayahan ni Richard ay magiging sanhi lamang ng paglalan ng opinyon ng publiko laban sa kanya. Sinong nasa tamang pag-iisip ang mapapangiti at mangungutya pa kay Hilmar? Hindi nasaktan si Richard kay Hilmar at nakangiting nagpaliwanag, kung tama ang aking mga obserbasyon, si Elder W. Tama iyan. Paano mo nalaman? Nagulat si Bernard. Si Hilmar naman ay mas nabigla. Bilang doktor ni Bernard, alam niyang nagdusa si Bernard. Myocarditis 5 taon na ang nakalilipas. Kung malalaman ni Richard ang isang sakit na dinanas ni Bernard ng 5 taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng kanyang mga kasanayan sa medikal, pagkatapos ay wala. Argumento na ang kanyang kakayahan ay isip kahanga-hanga. Ganoon ba kahanga-hanga ang alternatibong gamot? Mukha ni Hilmar naging ashen, tapos pula. Ito ang unang pagkakataon na siya kinwestiyon ang kanyang kakayahan sa medisina, at nagsimula pa siyang mag-alinlangan. Kung ang kanyang desisyon na mag-aral ng modernong medisina ay ang tama. Kabanata 60. Elderwick, kung tapat ako, ang iyong myocarditis ay hindi ganap na gumaling 5 taon na ang nakararaan, at kalaunan ay nag-iwan ng ilang nakatagong problema sa kalusugan. Ito ang mga nakatagong problema sa kalusugan na nakatago sa iyong katawan na naging sanhi ng biglaang sakit mo sa puso. Hindi ito coronary heart disease. Richard. Ipinaliwanag. Naliwanagan si Bernard. Nakita ko. Kaya mo ba akong pagalingin? Oo. Noong binigyan kita ng pressure point treatment. Mas maaga, lahat ng mga nakatagong problema ay inalis na. Bibigyan kita ng Race Eta. Ang iyong kondisyon ay ganap na gagaling kung iinuman mo ito sa loob ng 1 linggo. Sinenyasan ni Bernard ang bodyguard na kumuha ng panulat at papel. Isinulat ni Richard ang Race Eta at ibinalik iyon sa matandang lalaki. Maraming salamat sa iyong kabaitan, binata. Hindi ko alam kung paano kita masusuklian para sa iyo. Kabaitan. Narito, kunin ang tseke na ito. Ito ay isang maliit na tanda ng aking pagpapahalaga. Maaari mong ituring ito bilang aking bayad sa konsultasyon. Mangyaring kunin ito. Sabi ni Bernard na may malaking pasasalamat. Naglabas siya ng isang blankong tseke mula sa kanyang bulsa, nagsulat ng isang serye ng mga numero, at pagkatapos ay ibinigay ito kay Richard. Inunat ni Richard ang kanyang kamay at itinulak pabalik ang tseke nang hindi man lang ito tinitingnan. I appreciate your kindness, Elder Wick, ngunit hindi ako isang regular na doktor, at wala akong planong pagkakitaan ito.
Hindi ko matanggap itong consultation fee. Dapat mong bawiin. Hindi ako kukuha ng hindi bilang sagot. Ang 7 milyon ay hindi gaano, ngunit ito ay nagmumula sa aking puso. Iniligtas mo ang buhay ko. Hindi ba't katumbas ng halaga ng pera ang buhay ko? Giit ni Bernard at ibinalik ang tseke kay Richard. Ano? 7 milyon. Laking gulat ni Richard na halos bumagsak ang kanyang baba sa lupa. Hindi niya pinangarap na mag-aabot lang ng 7 milyon si Bernard nang hindi kumukurap. Ang 7 milyon ay isang astronomical sum para kay Richard. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kalaking pera, at hindi man lang siya ng ahas na magpantasya tungkol sa pagkakaroon ng ganoong mga pondo. Ang kayamanan ay dapat makuha sa pagsisikap, gayunpaman, at hindi niya matatanggap ang gayong gantimpala nang wala siyang ginawa sa pagtrato kay Bernard. Pakinggan mo ako, Elder Wick. Hindi ko talaga matatanggap ang perang ito. Hindi ako doktor, at pinagamot kita ng walang labis na pagsisikap. Hindi ko intensyon na makakuha ng anumang kapalit mula sa iyo. Kung tatanggapin ko ang perang ito, ang pinaka-asensya ng aking mga aksyon ay magiging iba. Napailing si Richard. Ulo at itinulak ang tseke pabalik. Pero, mapilit pa rin si Bernard pero pinigilan siya ni Richard. Bago siya matapos magsalita, sinabing, I have to insist. Kung gusto mo akong pasalamatan, maaari mo akong i-treat sa isang pagkain kung sakaling magkaroon ng pagkakataon. I'd appreciate it too kung ipahiram mo sa akin pagtulong sa kamay kapag nakatagpo ako ng anumang kahirapan sa future, pero hindi ko talaga matatanggap kung ibibigay mo sa akin ang lahat ng perang ito. Ito ay isang bagay ng prinsipyo. Sinadya ni Richard ang bawat salitang sinabi niya. Para sa kanya, nagpapagaling ng mga tao. Ay simpleng paraan niya ng pagpapalaganap ng kabaitan sa lahat. Siya gagawin ang kanyang makakaya upang matulungan ang sinumang makaharap niya. Hindi alintana kung sila ay mahirap o mayaman. Ito ay hindi tanong ng pera. Mabuti kung ganoon. Nag-alinlangan sandali si Bernard at kinuha ang tseke pabalik. Dahil ang parke ay nasa isang high-end na villa area, naisip niya na si Richard ay isang taong may sapat na halaga. Pondo para manatili doon. Sa makatuwid, ang paggamit ng pera upang sukatin ang mga medikal na kasanayan ni Richard, ay talagang isang napaka-inapro. At muli, kung alam ni Richard ang kanyang iniisip, malamang na maiiyak siya. Si Richard ay isang mahirap na tao halos ilang araw na ang nakalipas. Kahit na ang 700 ay isang malaking halaga para sa kanya, pabayaan. 7 milyon. Gayunpaman, hindi siya nagkukulang ng pondo sa ngayon at hindi isang sertipikadong doktor. Wala siyang balak si pera. Mabuti kang tao, binata. Mayroon kang mahusay na medikal na etika upang umakma sa iyong mga kasanayan sa medikal. Wala ni isang masamang salita ang masasabi. Wala pa akong hinahangaan kahit kanino, ngunit ipinagmamalaki kong sabihin dito ngayon na karapat-dapat kang handon. Namangha ang mga nanunood at sunod-sunod ang papuri. Kay Richard. Nakuha ni Richard ang respeto ng lahat ng naroon dahil sa simpleng katotohanang hindi siya sakam na tao.